obviously, we're going to talk about Diskaya, the genius of Bato de la Rosa, Mark Oleta's objectivity. May 180 billion peso na flood control project si Pinoy for 6 years. Tapos may master plan, pinasa sa Duterte government, hindi naman in-implement. But a real flood control will take some time, right? Pero ang daming pera ni Digong, kaya siguro, does that have anything to do with this explosion of flood control projects? Yes, nag-iwan kami ng almost 1 trillion pesos in savings dahil responsibility ng previous government na wag mong iwanang walang laman yung coffers ng gobyerno. Dahil magsisimula wala pang budget yung susunod na gobyerno. Thanks to Senator Bato de la Rosa kahapon, he didn't even give himself a chance. Inulit pa niya. Diba? Can you be more specific? Anong taon po kayo to be specific? You're under oath, sabi niya. Mga 2016. No, specific. Sigurado. 2016 po. Tapos biglang gumanon si Bato. Gumanon. Yumaman kami sa DPWH. Aminado sila na until 2016, small time sila. And after 2016, my goodness, these guys are getting what? 400 projects a year or something? Yes. So, anong admin ang pinaka nagsimula nitong kaligayahan ng mga contractors? Duterte admin, 2016! Welcome back dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Unfortunately, again, since wala tayong kasamang secretaries ngayon, ang dami nagre-reshuffle. Kasama naman natin a former secretary, ang crush ng bayan, Edu Manzanas. The reason I say Edu Manzanas is because Edu Manzano is... Nakapost lang, di ba? Parang every morning nagpe-flex si Edu Manzano. Sir Ronald, how do you feel about Edu Manzano reclaiming the mantle from you? Kasi parang na-outshine mo siya over the past 2 years. Nainggit ako Yun nga Ang gaganda ng kanyang mga suot No? At ako, mga ukay lang No? Ano naman labang ko ron, di ba? Pero at least yung mga ukay ko, branded. Pero 150 pesos lang. Yung mga suit. Brand, mas mahal pa yung yung dry cleaning. Yung dry cleaning kasi 300 pesos Yung suit 150. ang style dyan, Sir Ronald, is baby wipes. Baby wipes. Diyan ako nagpapa-dry cleaning sa Teacher's Village. 300 pesos. But what do you think about, obviously we're going to talk about Diskaya, the genius of Bato de la Rosa, Mark Oleta's objectivity, basta may Duterte mention, biglang, I think you have talked enough. Before we go there, let's talk about this whole Edu Manzano thing. Parang he's enjoying it too much, no? Parang ginijuice niya na masyado. Am I being unfair? Hindi, okay yan. Dahil kung siya ngayon nakakakuha siya ng attention. Dahil for a long while kasi medyo lost. Hindi siya napansin, di ba? Mas napansin ka. di ba? Parang nakatulog ako para pasikatin siya, di ba? Edu Manzano. But my problem kasi, Sir Ronald, is, again, you served during that administration. I'm sure you can give a better insider view. Ako, during my younger years, the defining moment was the PDAF scandal, which, by the way, was only around, 300 million compared to 9 billion scandals now. We'll discuss relatively. And then yung time na yan, galit na galit ang tao. Talagang revolution na to. Luneta, 1 million march, although 70,000 lang naman daw dumalo. I was there. The reason I'm asking about this, Sir Ronald, 2025 niya, moral outrage pa rin tayo and name and shame. Ano to, parang every 5 years mag-name and shame lang tayo pero wala naman nangyari. Kasi sa may check, isa sa mga sangkot doon sa PDAF, siya yung pinakabibo sa hearing kahapon. Inaaway na lahat ng mga ganun. Yes, nakakadiri daw ang corruption. Pero nung panahon na yan, una, natigil yung pork barrel. No? Of course, nag-mutate siya into a different form. Pero noon, na-declare siyang illegal. No? Ikalawa, may nakulong. Dating Senate President, 2 senador, no? At may iba pang mga nakasuhan ng mga kongresista in relation dyan. Ibig sabihin may nangyari. May nangyari. No? Tapos, maganda yung pagpapatakbo ng DPWH noon. Wala kang narinig na reklamo ng corruption. No? Ang reklamo, yung walang cuts daw yung contractors. Tsaka diba? Yan. Tsaka, halimbawa, institutionalized ni Babe Singson na lahat ng meeting sa opisina. Para may CCTV. Walang kalokohan. Walang off the record. Tapos, gumawa si Pinoy ng isang executive order. No? May kodigo ka ba, sir? Nakita may kodigo. Sige, magpaliwanag ka na. Citizens Participatory Audit. Yun. Na nakakuha ng award sa OGP ng United Nations. Sige lang, Sir Ronald. Ano pa bang nasa kodigo mo? Na hanggang ngayon ay in place yan.
tinanggalan na lang ng budget ni Digong nung panahon niya. So itong mga open BICAM, open budget, participatory, dati pa yan. No? Dati pa yan. Tinanggalan na ng budget, no? At natigil nitong next 9 years. Yeah. Diba? No? Ang parang sinasabi ko lang na may mga nasimulan nun na hindi tinuloy nung succeeding ko. Halimbawa, may 180 billion peso na flood control project si Pinoy for 6 years. 6 years yun, ha? At may master plan Oo, yan. tapos may master plan, Yeah. pinasa sa Duterte government, hindi naman in-implement. Tapos nagkaroon ng 12,000 or Flood more control na flood projects, control projects yung Duterte government sa height ng COVID. No? Tapos nito naman, 3 years, nagkaroon ng 1 trillion naman na flood control projects. Ibig sabihin, mas marami, definitely. Pero where's the beef? Where's the plan? Na nasimulan na nung panahon namin. Sayang naman, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung budget. niya. Yeah. Pero may master plan na nabuo. No? Dahil para saan yung 12,000 projects na yan kung walang master plan? Yeah. Ibig sabihin, kanya-kanyang hanap Sabog. buhay, no? Yung mangyayari. Dapat may master plan. No? Yun ang hinahanap natin ngayon. Dito kay Bonoan. Ang sinasabi niya, meron. Nasaan? Well, now it's gonna be Vince Dizon, your former number 2, USEC. So let's wishing the best for the new DPW But it's not secretary. an envious task. No one envies his position, but if he does it well, bongga siya. But Yes. going back to Secretary Singson, everyone is talking about him as sana siya na lang. Pero parang ayaw na ayaw daw niya eh. Baka ano yun siya ng misis niya, di ba? Parang wala na. Well, Stress na dati- stress daw siya eh. more than a year ago, na-float siya as Water secretary, yeah. possible secretary nung a new Department of Water. Yeah. Pero hindi natuloy, hindi naging batas, hindi naging department. So, paano? May expertise din siya dyan eh. Correct. Binanata nga niya yung mga flood control sa Right. Central Luzon. Anong klaseng flood control Correct, yan? No? correct. So, katabi pa siya ni Presidente. No? Nakita ko si Presidente, binabanatan yung kongresista sa Pampanga dahil doon sa kanilang flood control projects na gumuho. No? At katabi BBM niya. explained also. Yes, Scientifically. pinaliwanag Galing ni niya. BBM Nagulat pala. ako eh. Tapos Galing ni katabi- BBM Tapos katabi niya si Babe Singson. Oo, No? galing. Nung nangyari. And you could see Singson was nodding when BBM was explaining that was the whole topographical analysis. Yes. And then, yung pala, marunong ka rin pala. Ang ganda na analysis mo na ginawa mo. Laguna, Laguna Integrated Laguna Lake. Because it's the biggest lake, not only in the Philippines, in Southeast Asia. Southeast Asia. Right. It's a natural water impounding. Right. Di ba? Diyan dapat dinadala yung tubig ulan. Pero ayusin mo yung drainage sa Metro Manila. Diyan mo dalhin. Tapos lagyan mo ng dike para hindi umapaw yung tubig sa mga farmlands. Tapos lagyan mo ng spillway, no? Para kung lalampas yung lalampas yung tubig, lalabas sa dagat. Pero kailangan mong i-dredge. Pero yung i-dredge mo, ngayon kasi less than 3 meters eh. Pwede yung i-dredge hanggang more than 30 meters. Yan yung natural niyang depth. Imagine mo yung tubig ulan na pwedeng kunin yan at mabawasan ng baha Right. dramatically sa Metro Manila. Diba? Pero, hindi lang dredging yan. It should be an integrated project. Yeah. So master No? plan din kailangan. Yeah. A spillway, Yeah. a dike, tapos yung watershed development ng Marikina. Kundi puro putik ang pupunta dyan. Correct. Yung tinanggal mong silt, babalik. Pero ang pinakamahalaga, ayusin mo yung drainage ng Metro Manila para dyan pupunta. Parang embudo pupunta dyan. In the process, you're creating energy. No? Nakakaroon ka ng Right. geothermal power going there. So meron ka ng tubig, potable water, na kailangan mo pag summer para sa mga mga pampalit sa prime water, no? Tapos meron kang pandilig sa mga Right. farmlands, no? Tapos nabawasan dramatically ang baha. Like Japan, 70% ng rainwater sa Japan nakukuha nila sa mga giant cisterns sa ilalim ng Nakita ko lupa. yung pictures na grabe, underground. Hindi na kailangan gumawa. Yeah. Nandyan eh. Natural. Natural ka eh. Sir, nag-crash course ka ba sa MIT? Hindi naman. How come you know this stuff? Hindi naman, it's common sense.
Common sense pala yung ganyan. Meron kang river. Meron kang lake na napakalaki. Anong gagawin mo ron? Di ba? It's the way you speak with authority. And I don't mean it in a sarcastic way. No, you make sense because, Hindi, nagbuo kami ng cluster noon. nung panahon Pinoy. Department of Finance. Tapos nandun yung Laguna Lake Development Authority, Right. LLDA. Nandun ang DNR, Environment. Nandun ang DPWH, si Babe Singson. No? Tapos nandun yung agriculture. Paano? Integrated yan eh. Right. No? Yung potable water, gagamitin mo sa agriculture. Tapos imagine mo yung employment na i-generate mo. Creating that master plan. No? Easily, lalampasan natin ang Indonesia. As a high middle income country. Right. Just for a big ticket project katulad niya. But do you need like PPP, like I don't know, Ramon Ang or someone like that getting It could involved? be. Pwedeng ODA yan eh. No? Japan, ADB. Pwedeng PPP yan dahil magandang project eh. Tapos, pwedeng ipagmalaki halimbawa ng ADB. Correct. Pwedeng ipagmalaki ng World Bank. Nagawa namin ito, di ba? For international. Or mga ODA ng mga iba't ibang countries. Na hindi China. Na hindi. So, ang daming, actually, China interesado, no? Magaling sila. Yung Shenzhen, yung gumawa ng biggest dam in the world, yung Three Gorges. Magaling sila sa ganun. Kasama sila sa... Correct. Nagkukwenta, interesado. Magaling sila. Until nangyari yung 2012 na Scarborough. No? Ang sinasabi ko lang, these things, hindi mo kailangan maging techie or infra expert. It's common sense. No? But no political will. Ah? No political will. Well, nasimulan yan. Pero it's a 3-decade project. Eh. Yeah. Feasibility study lang yan. Mahigit 2 taon. Yeah. No? True. Because it will be the biggest project in the history of the country. Kung natuloy, Kung natuloy. No? Ibig sabihin, it will traverse different Administration dahil 6-year lang ang term mo eh. Yeah. Di ba? 6-year lang ang term mo. Let's talk about that, the time horizon, time lag element. Because when people talk about flood control, they think, although alam naman natin yung mga ghost and shoddy, you can make it in 0 seconds. But a real flood control will take some time, right? And the reason why I mentioned that is, ang dami natin mga kaibigan dyan na galit sa flood control. But interestingly, they only pay attention to flood control projects passed recently when they forget, actually, we're talking about tens of thousands of flood control projects over the past decade, thanks to Senator Lacson. But thanks to Senator Bato de la Rosa kahapon, he didn't even give himself a chance. Inulit pa niya. Diba? Can you be more specific? Pakita mo yung mukha niya. Nung biglang na-gets niya, biglang... Dumbfounded, di ba? Nung biglang gumanon siya. Ang daming meme na ginagawa ka. Like, can you make it sure kay Sarah with H, no? Can you make it sure? Anong taon po kayo to be specific? You're under oath, sabi niya. Mga 2016. No, specific. Sigurado. 2016 po. Tapos biglang gumanon si Bato. Gumanon. Di ba? Biglang naghang siya parang, oh my God. Binuking ko pa yung boss ko. Kasi, if you follow, although I don't know yung claim ni Diskaya na splice daw yung videos niya. But I don't know ano yung mas-splice mo sa yumaman kami sa DPWH. Aminado sila na until 2016, small time sila. And after 2016, my goodness, these guys are getting what? 400 projects a year or something? Yes. So, anong admin ang pinaka nagsimula na itong kaligayahan ng mga contractors? Duterte admin, 2016. 2017. Sino yung partner ng construction company ng father ni Bongo? Discayas, yeah. How much? 816 million. No? CLTG Builders. Pero sabi naman daw ni Bongo na ayaw na ma-involve yung family niya. He tried to interject to avoid conflict of interest. Hindi mo narinig? Hindi, sinasabi lang natin, may partnership sila with Diskaya 2017. Continuity ng statement, yung tanong ni Bato, na nagsimula sila 2016. Tapos 2017, meron na silang proyekto with the family of Bongo. Kahit anong sabihin ni Bongo na walang relasyon, yun eh. Inamin. Obvious, yeah. No? Nasarap lang. But it's interesting, no? Jinggoy, he was forcing them to say projects nila is only in Metro Manila. And then this guy said, no, actually most of our projects are in the provinces. I think she was careful not to say Davao. But she said many different places across the country, even Cebu. Ang problema lang ni Jinggoy,
Parang ang Ay, marami hirap, siyang problema. ang hirap kasi mag-imbestiga ng mga ghost projects kung nakulong ka dahil sa ghost project. Convicted ka pa rin technically. At ongoing yung kaso. Yeah. Diba? Pero bibo siya. Medyo nabawasan ka na ng konting credibility. Konti lang. Oh, assuming there was to begin with. But speaking of credibility, how do you see Mark Oleta's handling? Kasi the moment na Tito Soto, 'di ba, ito yung body within DPWH na nagbibigay ng clearance sa mga contractors. Sabi niya, di ba you were appointed by President Rodrigo Duterte? Biglang si Mark Oleta, I think we ran out of time. Parang yung ginagawa ko sa'yo, Sir Ronald. Pag may sasabihin ka politically incorrect, Hoy! Di ba may tayo? Parang ganun nangyari, no? Tapos nakita mo, tumawa si Soto para sabi niya, everyone saw what happened here. Kumana na lang cool din si Soto, no? Parang, Hindi, obviously. saka binanatan siya ni Marcoleta dahil sa proposal niya for an independent commission. Ayaw niya. Ayaw ni Marcoleta. Wait. Alam ko, Marcoleta, lahat inaway si Lacson. Inaway si Kiko. Si Lacson. Saan Bakit niya? Gusto mo na away? Speech, no? Na hindi sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon, ang may control ng speech mo, yung moderator, Right. yung chairman, si Marcoleta. Ayaw ni Ping Lacson nun. Yeah. Diba? Tapos binanatan niya si Kwan. Kiko. Si Kiko for an independent commission. Binanatan siya ni Rafi Tulfo. No? Si Marcoleta. Si Marcoleta. Yeah, exactly. Bakit limited yung pangko, time ko magsalita? Ba't yung iba unlimited? Yeah. Si Jinggoy, unlimited. Ginanon niya si Jinggoy. Marcoleta. Di ba? Na si Marcoleta, Yeah. shaken siya, di ba? No, he was put in his place, yeah. So, ingat siya. Bago ka pa lang na senador, nangungupal ka na all over the place, di ba? So, Parang alam naman natin yan, Sir Ronald. kahit naman ako, hindi ko ginagawa yun. Parang naalala ko yung isang show natin, Sir Ronald, na ban yata ng MNTRCB. Ang ganda ng discussion namin, bilib na bilib lahat sa akin. Ang galing naman tong batang to, konyotic, marunong. Pag tingin kong ganyan, umupo ka, may sagot ka na kaagad. Parang wait lang, sino to? Panalo talaga. That was the beginning. Alala ko, Indians. Tapos sabi ni Lord De Vera, alam mo yun yung parang yung kadorm mo, yung tulog siya buong araw. Biglang paggising niya, may nakikisali na siya sa usapan. Ito na, Sir Ronald. Parang hindi halata, di ba? Parang hindi halata. Actually, mas malala pa yung ginawa mo. Pagdating ko yata dun sa Isang conference. tapos na. Late ka, last 10 minutes, tapos kasama ko pa mga Indians. Di ba? Ng mga admirals. Pagpasok pa lang, bakit kayo? Hindi nyo ginanon yung kabilang ganyan. Tapos ngayon, who is this guy? I just saw him come. Akala ko lang. naman ako. Pero heckler ka talaga, Sir Ronald. You're such a heckler. Sana di kailangan ka maging senador na rin, Sir Ronald, para ma-heckler ka rin namin yung mga iba. Pero si Erwin Tulfo talaga nag-next level siya. Ginawa niyang Rafi Tulfo show yung pinagalit-galitan niya. But if you're this kaya, may malusutan ka pa dito. Medyo ipit na ipit talaga siya, no? Dapat nga diniin siya dun sa kwan, yung profit margin. Ano sabi niya ay matagal na kasi sila, 23 years na. Yung daddy rin niya, contractor. Yung pala, hindi pala 23 years yung kanyang mga account. 10 years There's lang. lang. At 6 years noon is Digong. 10 years lang. Tapos 6 years ka digong, no? Pero ang hindi tinanong doon, yung profit margin. Bakit billions ang kinikita mo? Billion yung project. Tapos billion din ang kita mo. So, walang nagastos. Sabi niya, paano yun, di ba? So, walang napunta sa project. di ba? Ilang percentage yung profit margin mo? Yun ang hindi na itanong. Pero napanood mo naman yung asawa ni this guy, di ba? I mean, I don't even know his name, but ito yung parang yung asawa. Yung sabi niya, hindi kailangan na yung mga engineer, bookish. Hindi nga ako sumusunod sa mga project planning, 'di ba? Sabi niya, yan, nanonood lang ako ng mga foreman, diskarte lang, ganun lang daw, diskarte. Speaking of that, he was being honest. Too much honest. So magpasalamat tayo dun sa mga journalist na inaway ni Vico. Ang dami natin materials na obviously. Pero Sir Ronald, ang pinaka-surprising sa akin, hindi nag-British accent. Di ba British accent daw siya? Sino? Conversation. This guy, di ba nag-aaral sa Britain? I talk in British accent, tas ganun. Ako kasi Donald Trump lang kaya kong accent. May nag-i-spoof na sa kanya ngayon. Pero nag-new look siya kahapon, Diba? Parang kinompare siya kay Bitoy. Alam mo yung character ni Michael V? Di ba meron siyang Si character? Michael B nga, yung nag-i-spoof na sa kanya. Hindi rin siyang Karen na character. Para silang magkapatid eh. Kamukha. May
Oh my God! Pero, Sir Ronald, makukulong na to si Diskaya sa Senate bago makulong sa totoong buhay? Or baka naman napoles na naman yan, drama na naman na walang mangyari? I mean, kasi sobrang lataran ang eh. problema kasi dyan, ang tatamaan yung presidente. Yeah. Pag wala siya nakasuhan, wala siya napakulong, ano siya? Ano yung tsura niya? Diba? So, tingin ko, sisiguraduhin nila na may makakasuhan at may makukulong within the year. Right. Within the year. Like Napoles. Diba? 55 years yata yung kanya. Yung conviction niya, diba? Tingin ko may ganon. Ang mahalaga lang, hindi lang contractor. No? Kung hindi pati, mga politiko. Right. Kung Pero, hindi, pero bagong contractor, meron ka pang mga district engineers na may Audimac, hindi. Pigay, may ano Kaya yan. nga may mga district engineers na lumabas na ng bansa. Yeah. No? Pero yung may Ferrari, nandun din kahapon. Yung, yung merong Ferrari. Baka ako yun. Kung interesado ka, baka fire sale yun. Baka 100,000 na lang yung Ferrari niya. Parang yung mga Pogo na nag-fire sale, di ba? Yung mga, tuloy walang bumibili ng Alphard ngayon kasi alam nila yung mga second-hand Alphard puro Pogo. 1 million na lang, Alphard ka ng bago, imagine mo. Diba? Grabe, Sir Ronald. Buyer's market ngayon. Buyer's market, I know, thanks to all this Pogo. But, grabe, Sir Ronald, like, why did it start during Digong's time? Is it because you guys saved a lot of money? Now, I'm not blaming you, but because, di ba, yun yung criticism ng Aquino administration. Masyado kayong ingat, kasi ayaw niyo ng corruption, ganon. Pero ang daming pera ni Digong, kaya siguro, does that have anything to do with this explosion of flood control projects? Yes, nag-iwan kami ng almost 1 trillion pesos in savings dahil responsibility ng previous government na huwag mong iwanang walang laman yung coffers ng gobyerno. Dahil magsisimula wala pang budget yung susunod na gobyerno. It's about responsibility. Ikalawa, maraming nagastos ang Aquino government. Hindi lang masyadong nawaldas katulad ng previous government ng Arroyo at ng mga sumunod. Diba? Kaya nga inuulit ko, sino pinakamaraming naitayong tulay? Sino pinakamaraming naitayong kalsada? No? Sino yung maraming nasimulan na big ticket projects na tinuloy dun sa build. Including itong subway. Yan. Subway, yeah. Na tinuloy dun sa build. Diba? Wala naman build kung wala yung mga projects na nasimula ng Pinoy time. Limawa ako. No? Personally, pumunta ako sa France para i-deliver yung 5 na boats para sa Coast Guard. Coast Guard, yeah. Pero hindi namin nilabas sa media. Bakit? Para kay Pinoy, Epal yan trabaho natin ito Ba't natin i-epal? No? You know why I believe you? Because I had a 40 minutes conversation with your boss before na hindi siya natawa about something. But you know, I talked to him and one of the things I told the late president, and this is where actually I really felt he's really a sincere person, no? Because, you know, not usually feel, parang ang point niya is... Kung ako yung presidente, ba't kita kakausapin ng 40 minutes? Exactly. Sino ba naman ako? No, but what I'm saying is, ex-president rin naman siya by this time. But my point is, I think Pinoy really has this very, almost like Scandinavian, Germanic idea of a leader. Above the fray, technocratic, walang drama. And you know what I told the late president, your former boss is, pero Mr. President, we're more like Italy's Berlusconi. You know, we're a Latin country. People like drama, performativity. Feeling ko na-depress siya after that kasi I think nag-sink in nga sa kanya na medyo hindi tugma yung kanyang... Parang, ang point ko is, tama yung ginagawa mo, but also you have to promote it. Otherwise, you will not get credit. Sa kanya mahalaga ang fiscal responsibility. True. Kaya nga yung debt to GDP namin, magkano? 20? 25? Hindi, 30 plus lang 30 plus, yeah. Ngayon, doble na. 60 na. Diba? Ngayon, doble na. So, ibig sabihin, sa kanya, mahalaga yun Paano? Prudence. Ang kinuha yata niya, economics sa atin yun. Kay Ma'am Arroyo, siya nag-aaral. Oo. Yun ang economics kaya, mahalaga sa kanya. Halimbawa, may proposal na doblehin ang benefits ng seniors. Sabi niya, okay sa akin yan in principle. Pero, paano yung Paano yung SSS? Ano mangyayari sa kanila? Yeah, no? correct. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng mathematician, humingi siya ng actuarial analysis ng kung gagawin ito ay ano Sustainable ba yan? For the next 10 years. Right. Paano, sa kanya, hindi lang dapat kami responsable sa aming 6 years. Dapat yung responsibility namin doon sa susunod. No? Ba't namin ibabankrupt ang SSS para lang kami maging popular at manalo sa next election? Ba't namin ibabankrupt ang GSIS? Na popular. No? Pero, ano mangyayari doon sa institusyon? So he was anti-populist in that sense? Yes. In a way, he's
He's liberal eh. So sa kanya kasi is modernity eh. No? Modernity. Hindi siya postmodern. No? Or Hindi siya pre-modern actually, Oo. more Oh, pre-modern. halimbawa, may nag-propose na, boss, baguhin natin ang konstitusyon dahil tingin namin ay papayag ang mga tao na ma-extend yung term mo. Dahil ang magagawa mo lang kasi, sa 6 years, 1 year kasi is learning curve. Tapos yung last year Yeah, mo wala is kang- lame oo. duck. So 4 years lang talaga yung term mo. Correct. Tapos hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Nagawa yan nung panahon after Marcos dictatorship na iba yung ethos at sentiments ng mga tao. Malayo na tayo ron eh. Baka pwede naman ng 2 terms. Katulad na halimbawa sa US. Sabi niya, hindi ko gagawin yan para sa term extension. Sabi niya ganun, kahit popular siya, very popular siya noon at hindi ko gagalawin ang konstitusyon ng aking ina. So may ganung sense of Right. siya na hindi ko na babanggit kung sino nagtulak noon, no? Sa cabinet. Yeah. Pero may You don't nagtulak. have to spill No? the May beans. nagtulak. Yeah. Sinute down niya kagad. Sinut down niya agad. But I think that sets it down perfectly for the next episode because we want to talk about charter change because many people are saying, baka this is beyond redemption. The system is so broken, so co-opted. There's no accountability. We thought Napoles was crazy level of corruption. It's even 30 times worse now, by the way, from 300 million to 9.5 billion, right? So some people are wondering about charter change. But before talking about that, I want to also talk about those people who are pushing for good governance, but are... I don't know kung nakikinig sila kay Bato kahapon na ang nagsimula hindi 2020 to 2016 itong mga kababalagan na yan. So we're gonna discuss that, Sir Ronald, on the next episode. Magpasalamat ka, Sir Ronald. I wanted to put you on the spot kasi you were the political affairs advisor of Pinoy. Why didn't you convince him to be more populist for this sake? Kasi, it reminds me of yung joke ni Mar Rojas. I don't know, people think of Mar Rojas as such a boring guy and all. But when he's among geeky people, this is in UP School of Economics, he's actually funny na geeky way. Sabi niya, ang problema, ang in-offer namin tinola. Ang gusto nyo, dinuguan. Diba? Which is a very good way of saying it. Like, tinola, healthy, not over but sustainable. Gusto na tayong dinuguan, 3 to 6 months, which is basically Duterte, which literally became bloody, right? So let's discuss that in the next episode. Thank you very much, Secretary Ronald Llamas. Na hindi populist. Na hindi populist at mas popular kay Edu Manzano. Thank you very much for joining the latest episode ng Pilipinas 360.